Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga. Kung nanunood ka ng Batang Quiapo, pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede, pakishare na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa IPG's Batang Quiapo. Sa pagkakataong ito ay itong si Olga at Marcelo ay nagkakaharap na ng tuluyan, kung saan ay tumudo lang naman ang pag-iyak ni Olga dito sa harapan nitong si Marcelo. Gulat na gulat si Marcelo dahil itong si Olga ay doon niya lang naman ito nakita sa burol ni Bubbles, kaya napapatanong itong si Marcelo dito kay Olga, kung saan ayon kay Marcelo, di ba ikaw yung nasa burol ni Bubbles? Ngunit itong si Olga ay humagulhol ito ng iyak habang sinagot niya ang tanong nitong si Marcelo. Oo nga daw, siya nga daw iyon at anak nga daw umano nila itong si Marcelo at Olga, si Bubbles, na pinaglalamayan nito. Hindi makapaniwala itong si Marcelo na bigla sa sinabi nitong si Olga, dahil noong bata-bata pa itong si Olga at Marcelo ay nirelasyon nga ang dalawang ito at mismong may nangyayari sa kanilang dalawa, pero hindi alam ni Marcelo na si Olga ay nagdadalang tao at siya ang ama nito. Ngunit sa pagkakataong ito ay nalaman na nga ni Marcelo na si Bubbles ay siya mismo ang tatay nito, kaya nagmamakawa itong si Olga kay Marcelo na tulungan nga daw siya umanong ipaghihiganti si Bubbles sa taong pumaslang nito. Halos hindi makalunok itong si Marcelo sa kanyang sariling laway. Talagang parang nabubulunan ito, hindi makagalaw sa kanyang kinatayuan at talagang nagtataka ng todo. Kaya pala malapit-lapit sa kanyang pakiramdam itong si Bubbles nung tiningnan niya habang ito ay binuburol, dahil anak niya pala ito. Kaya sa pagkakataong ito, dahil itong si Olga ay nagmamakawa para maipaghiganti lamang itong si Bubbles, at dito agad ipinangako ni Marcelo na ipaghihiganti niya ang pagkawala ni Bubbles, dahil sa oras na magkakasalubong sila ng landas yung nagpaslang kay Bubbles at kay Mayor Silso, kung paano niya pinaslang si Bubbles, ayon kay Marcelo ganun din ang gagawin niya sa tumusta kay Bubbles at kay Mayor Silso na rin. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nga nagpapahalata itong si Olga na si Marcelo ay buhay, sapagkat napapatanong ngayon itong si Olga kung paano nga daw siya umano nabuhay. Alam na alam nga ni Olga na buhay itong si Marcelo kung siya ay makapunta sa gilid ng dagat, dahil sa gitnang dagat niya nga ito binaril at hindi niya nga ito pinatamaan sa bandang sentido. Kaya pakiramdam ni Olga ay buhay si Marcelo. Nagpapasalamat pa rin si Olga sapagkat buhay ang kanyang mahal na lalaki na walang iba kundi itong si Marcelo. Habang namamanhikan kasi itong si David dito kay Senyorita Catherine, agad ngang sumama itong si Olga sa naturang pamilya, pumunta sa mga kabalyero, pero hindi nagpapahalata itong si Olga na siya ay sobrang lungkot dahil anak niya lang naman ang pinaglalamayan sa ngayon. Habang masayang masaya itong si David
sa piling nitong si Senyorita Catherine. Si Olga naman ay talagang tahimik ito at iniisip niya ng todo ang kanyang anak na walang iba na itong si Bubbles. Sa pagkakataong ito ay umuwi na nga sila Ramon Montenegro kasama si Don Julio sa mansyon ng mga Montenegro. Si David ay nagpapaiwan ito sa mansyon ng mga kabalyero sapagkat desidido na nga itong si David na banatan itong si Senyorita Catherine sapagkat pumayag na ang buong pamilya nito na magiging asawa niya na itong si Catherine. Kaya sa pagkakataong ito nakuha ngang tanungin nitong si Olga itong si Bullet kung saan nga daw umano ang kanilang lakad nung nakita niya si David na suot-suot ang bulletproof. At ayon kay Bullet, pumunta nga daw umano siya sa Quiapo kasama sila David at ang mga kasamahan nito at mayroon nga daw umano silang tinusta doon yung pumaslang kay Pablo. Yun ang kanilang target kung saan ay pakiramdam ni Olga sa ngayon kulang ang tauhan sapagkat napakarami ang naubos na mga tauhan ni Ramon Montenegro. Doon nga nagalit si Ramon kay David dahil sa kanyang lakad kaysa isang babae lang pero ubos na ubos ang kanyang tauhan. Kaya naman dito napapatanong itong si Olga kay Bullet bakit daw naubos ang tauhan, saan nga daw umano napunta. Agad namang sinabi ni Bullet na muntik nga daw umano silang naubos sapagkat nakasagupa nga daw umano nila ang taong nasagupa nila sa bodega kasama itong si Ramon. Kaya itong si Olga ay talaga namang lumalim ang kanyang pagdududa na ang pinaslang nila David at Bullet ay walang iba kundi ang kanyang nag-iisang anak na si Bubbles. Dagdag pa nitong si Bullet dahil napaslang nga daw umano nila ang nagpaslang kay Pablo. Kaya itong si David ay tuluyan na itong papakasalan si Senyorita Catherine. Ngunit hindi pa nga kontento itong si Bullet sapagkat may video nga siya kung paano nila tinusta itong si Bubbles. At dito agad ngang inlabas ni Bullet ang kanyang cellphone habang itong si Olga ay tahimik ito sapagkat lagi niyang nasa isip ang kanyang anak na si Bubbles. Maya't maya ay inabot ni Bullet ang kanyang cellphone at ipinakita kay Olga na itong babae nga daw umano ang dahilan kung bakit sila halos maubos at muntik pang natusta lahat. Nung tiningnan ni Olga ay talaga namang kitang-kita niya na ang kanyang anak talaga na si Bubbles at talaga namang karumal-dumal ang sinapit kung saan ay sinigundahan pa ni David ng isang putok. Kaya hindi niya matanggap-tanggap ang ginawa ni David sa pagtusta dito sa kanyang anak. Kaya naman sa ngayon ay tuluyang nalaman ni Olga na ang pumaslang sa kanyang anak ay si David. Nang gagalaiti sa galit itong si Olga sa ngayon pero hindi ito nagpapahalata kay Bullet na itong pinaslang nila ay kanyang anak sapagkat sekreto niya lang daw umanong tustahin itong si David. Dahil sa wakas ay nalaman niya na rin ang taong tumudas sa kanyang anak. Kaya tutukan natin yan. Ngunit bago mangyayari ang lahat ng iyan ay itong si Marcelo at Tanggol ay nakikipagbakbakan muna ito dito nga sa naturang burol nila Bubbles at Mayor Celso dahil sumugod lang naman ang sandamakmak na mga kapulisan na pinamunuan ni Rigor at Mando. Sila Tanggol ay walang takas na sana kaya nagigipag sa bayan ito pero sa talino nitong si Marcelo sila ay nakatakas dahil umalis itong si Marcelo sa kanilang hideout kasama sila Maduna at iba pang kasamahan nito. Agad ngang binriping ni Marcelo itong si Maduna at iniwan ito
sa sasakyan kung saan sila patungo sa ngayon. Kaya ayon kay Marcelo, kung sakaling magkakaroon ng matinding bakbakan, kailangan alisto sila maduna at agad silang respondihan at agad silang pasasakayin ng naturang sasakyan upang sila ay makatakas. Kaya saktong-sakto ang plano ni Marcelo dahil takot na takot si Marcelo na madamay sapagkat si Tanggol sa ngayon ay talaga namang wanted na ito dito lamang kay Rigor. Kahit itong si Tanggol ay hindi ito puganti sapagkat itong si Tanggol ay malinis na nga ang kanyang kaso kung saan ay nanalo nga ito sa kanyang naturang kaso, pero dito kay Rigor ay patuloy itong wanted itong si Tanggol. Kaya walang magawa sapagkat desidido na nga itong si Rigor na tapusin ang ating bidang si Tanggol at dito nanlaban ito. Mismong pinapaputukan niya na ang kanyang kinikilalang tatay na walang kwenta na itong si Rigor di magiba. Sabay sumigaw itong si Marcelo na batsi na nga daw umano sila, kaya agad sila sumakay sa sasakyan ni Marcelo at umalis sa naturang lugar. Kaya tuluyan na rin silang nakatakas. Hinabol naman sila ng mga kapulisan, pero armadong nga sila Tanggol sa ngayon sapagkat maraming armas ang nakalagay lamang sa sasakyan nitong si Marcelo. Kaya panalo sila Tanggol at tuluyan nilang natakasan ang mga kapulisan. Agad ngang dumiritso sila Tanggol Marcelo kung saan sila Supremo sa ngayon. Itong si Supremo ay napapaiyak ito ng tudo dito sa sinapit ng ating bidang si Tanggol. Malungkot na malungkot ngayon ang kaibigan ni Tanggol na pinamunuan itong si Inting, itong si Amanda. Tatalakan niya pa sana itong si Tanggol, pero nung nalaman na si Bubbles at Mayor Silso ay pumanaw na, pinaliwanag lang naman kasi ni Tanggol kung bakit at kung paano natusta itong si Bubbles dahil mismong hindi nga daw umano nila naabutan itong si Bubbles ay nagigipagbakbakan ito upang maisalba lamang ang kanyang buhay. Pero nung dumating sila Tanggol, ito ay naghihingalo na at naabutan rin naman nila ang taong pumaslang dito, pero matinding bakbakan at maraming nadamay. Kaya si Tanggol sa ngayon ay dinadamayan na rin nilang lahat, kasama na rin doon itong si Marcelo. Sa pagkakataong ito ay itong si Ramon Montenegro punong-puno ng pagdududa sa kanyang isipan sapagkat nararamdaman niya na itong kanyang kinikilalang anak na itong si impostor na David ay hindi niya ito anak sapagkat nagkakasagupa na naman sila ng grupo ni Tanggol dahil ang unang misyon nitong si Senior Pakundo dito sa ating bidang si Tanggol ay lusubin ang mga budiga ni Ramon Montenegro at kung sakaling nandun itong si Ramon ay bakbakan nila ito ng tudo. Talagang ipapatusta ni Senior Pakundo itong mga Montenegro sapagkat hindi na nga nagustuhan ni Senior Pakundo ang mga binibitawang salita ni Ramon Montenegro. Kaya damay-damay na buong Montenegro nga daw ang uubusin nila Supremo Tanggol. At dito hindi nga inaasahan na muling nagkakaharap itong si Tanggol at Ramon Montenegro. Mas lalong nararamdaman ngayon ni Ramon Montenegro na ito talaga ang kanyang anak sapagkat sinabi lang naman ngayon ni Bullet na kung saan ito na naman daw umano ang kanilang nasagupa nga daw umano nila ito sa lugar ng Quiapo. Kasama niya itong si Boss David niya, ngunit sa pagkakataong ito ay narinig lang naman ni Ramon Montenegro nung sinisigaw ni Supremo at ang buong kasamahan nito
na ang pangalang Tanggol. Tinatawag lang naman kasi nila itong ating bidang si Tanggol sa lugar kung saan ay naiipit ito sa bakbakang nagaganap. Kaya itong si Ramon Montenegro, gaya ng dati kung saan ay napapasigaw lang naman ito sa kanyang sariling tauhan na wag sapulin ang kanilang nasagupa, sapagkat nararamdaman talaga ni Ramon Montenegro na ito ang kanyang tunay na anak, dahil noon pa man ay hindi niya magawa-gawang barilin itong ating bida, dahil dito niya lang nararamdaman ang pakiramdam ng isang tatay dito nga sa kanyang sariling anak na walang iba kundi itong ating bidang si Tanggol.